mga bossing! Welcome back sa my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po ang mga pinakamalas na mga nagagawa sa ating pong hapagkainan kung kaya't po napapansin po ninyo na kayo po ay ultimong pagkain ay pahirapan para makabili or kaya po ay lagi na lamang pong walang pera. Napakailap ng swerte. Alam niyo po ba mga bossing ko na may kaugnayan din ito sa ating hapagkainan? Dapat ay alam niyo po ito upang sa ganon ay naiiwasan or wag nating gagawin upang sa ganon na hindi po tayo malasin. Ito po mga bossing ko, ito ma-share ko lamang. Kami po dati mga bossing ko ay bagamat maliliit pa kami ay talaga namang meron po nagturo po sa amin mga bossing ko na dapat daw po ang mga tamang gawain sa pagkainan dahil ito daw po ay nagdudulot din ng mga kamalasan kung hindi niyo po ito nalalaman. Kaya sa kulay, nung bata pa lang po kami, talagang tinraining po kami sa mga gantong mga pamamaraan. Unang-una mga bossing ko, huwag na huwag kang sasandok ng pagkain kung ito ay hindi mo rin mauubos. Dapat po mga bossing ko, kapag sumandok ka, ay uubusin niyo po ito. Okay lamang po kumuha ka ng paunti-unti. Basta siguraduhin mo lamang na kahit makailang ulit, siguraduhin mong ito ay mauubos. Kasi kapag kinagtapon ng grasya, ang grasya ay nagiging mailap. Nagtatampo po ito. At yan po mga bossing ko, kagaya ng mga bigas, paano po ba ito inaani? Tapos itatapon lang po natin. Pahirapan po yan bago yan ay maani. At ako po ay nakaranas na rin ng pag-aani at paggigiik dati nang wala pang machine na pantagal ng mismong palay. Ako po ay nakaranas din po niyan. Ay kahirap mga bossing ko bago ikaw ay makapag-ani. At napakatalas pa ng pinakadahon mga bossing ko ng palay or ng bigas mga bossing. Kaya kumbaga tapos matatapon lamang, sayang. At sinasabi nga nila ay magtatampo ang grasya. At maaaring layuan ka nito at ito magiging dulot kung bakit ikaw po ay lagi na lamang pong makain ay wala at lagi na lamang walang pera. Kaya kailangan huwag tayo magtatapon ng grasya, lalo-lalo na ang bigas or kahit anumang klase ng pagkain. Ngayon pa mga bossing, bukod po dyan, kapag kayo kumakain ay bawal na bawal kapag po ang inyo pong sandok ay napakaingay. Yung mga kubyertos, maingay, lagapakan. Sabi nga po nila, kapag daw po ganyan, ay instead na makijoin ang mga good spirit or ng swerte, ay ito ay lumalayo. Kaya dapat, alam po natin ang mga gatong mga pamamaraan upang hindi lumayo ang grasya or lumayo ang swerte. Bukod po dyan mga bossing ko, kailangan mahinay lamang ang pag-aano ng mga kubyertos at hindi lagapakan sa inyo pong pinggan. Malas po yan. Ganun din po mga bossing ko, kapag po ikay ngumuya, dapat kapag ikay ngumuya, hindi po ito sagap-sapan, hindi maingay. At hindi rin nakikita kung paano muhulmahin sa bibig ang inyo pong pagkain. Dahil sinasabi rin po nila na malas din po yan. At kawalan ng respeto sa pagkain. Ganun din po mga bossing ko, habang ikaw ay kumakain, malas po ang pumipito kasi may mga gano'n yung mga bata hindi nila alam or kaya po hindi sila lumaki sa mga gano'n na basta kahit anong ginagawa sa hapagkainan ay okay lamang. Hindi po. Maaaring kapag hindi po ito alam ay maaaring magdulot po ito ng kahirapan, panay problema at ni makain nga po ay walang pambili. Bawal na bawal po ang sumisipol or pumipito habang ikaw ay nakain. Meron po mga ganyan. Kaya pa yung mga bata, akala laro-laro lang, sisitahin nyo, sabihin nyo, bawal po yun. Bawal na bawal din at napakamalas kung ikaw habang kumakain, ikaw po ay kumakanta. Meron din ako nakita ng ganyan. Kumakanta, malas din po yun mga bossing. Kumbaga, pagkain, respeto. Ganun din po mga bossing ko, kapag po ikaw ay yung salta na salita, kwento ng kwento, habang may laman ng bibig, mga bossing ko, malas din po yan. Kaya kapag ka ganon, tapusin mo muna, lunukin mo muna bago ka magsalita. At ganoon din po mga bossing ko, halimbawa, meron kasing, di ba, nagdadasal muna bago kumain. Meron po kasi na iba yung wini-wish po niya, yung mga yumao na, tas habang nakain, huwag po munang ganon. Ang sabi nga po nila, instant po na parang maganda ang magiging datingan ay hindi magiging maganda dahil nakain ka tapos yun ay iwi-wish po ninyo. Mas mainam po kapag tapos yung kumain bago ka magdasal, ipagdasal niyo po siya or kaya pagkagising po ninyo, isama niyo po siya sa panalangin pero hindi po habang nakain. Ganoon din po mga bossing ko, napakamalas lalo-lalo na kapag po kayo ay kumain at hindi niyo po ito kagad hugasan. Higit sa lahat ko ito ay gabi na. Kasi
Pag sa gabi, madilim na, naglalabasan po dyan mga bossing ko yung mga mababait, ipis, yung mga insekto mga bossing ko na madudumi. Yan po mga bossing ko ay sumisimbolo ng kamalasan, kahirapan, problema. Kaya dapat kapag kayo kumain sa gabi, sisiguraduhin nyo na mahuhugasan nyo po ito dahil kapag hindi ito nahugasan ay magdudulot po ito ng kamalasan. Ganun din po mga bossing ko, kailangan kapag po kayo ay ng pinggan, pinipispis muna at hindi po ito sabay-sabay na ipinapatong. May ibig sabihin din po yan mga bossing. Tapos diretso na ito dapat sa basurahan. At huwag nyo hayaan na nilalangaw ang inyo pong hapagkainan kapag po kayo ay kumain. Yan pa mga bossing ko, ang mga ilan na dapat ay alam po natin pagdating sa ating hapagkainan upang sa ganon ay hindi po tayo mamalasin. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip po yung gawin, ay siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.